Okay guys, quick update lang. Meron tayong trades ngayong araw. Today is, kanina pala. Kasi past midnight na dito. Um, January 19. Kaninang, anong oras yung trade natin? 11:30 p.m. At saka 9:30 p.m. Okay, yung unang trade natin kanina, stop loss. Okay, ito yung history ng trade. So, wala kayong masasabi na I'm making this thing up. Okay, tapos ito yung second trade ko. Ito yung history niya. Yung first trade ko kasi, nag-long ako dito. Kasi kung pupunta tayo sa 5 minutes time frame, yan. Okay. So, ang gusto ko kasing target kanina, wait lang, i-zoom lang natin. Etong mga highs na to. Yung mga highs na yan, tapos etong high na to. Yan yung gusto kong target kanina. Pero, yung first attempt ko, na stop loss ako dito. Okay? So, ang ginawa ko, ng mga bandang 11, nakakita ko ng setup dito. Tapos, tinake ko tong long na to. Yan. So, ang TP ko is above lang sa mga highs na to. Yan. Okay? Tapos, pag pupunta ka sa 15 minutes time frame, makikita mo, consolidating tayo. Pero kahit konso yung market na ganito, meron ka pa ring ma-frame out na trade dito. Pwede kang makahanap ng trades dito. Okay? Nagugulat lang ako sa ibang tao. Sinasabi nila, pag ganyan yung market, wala kang trade dapat kasi hintay mong mag-breakout dito, breakout doon, malaking kandila to confirm na pa-break siya sa baba or malaking kandila to confirm pa-break siya sa taas. Naghihintay pa lang yung iba ng breakout na mga candles. Tapos na ako mag-trade. Okay, yun yung sinasabi ko. Pag alam mo ICT concepts, lamang ka. Okay? Tapos sa mga nagsasabi na sa mga bashers ng ICT, yung mga nalalaman yung knowledge kay ICT or kay Michael, surface knowledge lang yung iba doon. Okay? Kaya lang naman hindi kayo profitable sa paggamit ng ICT kasi hindi nyo ginagawa yung due diligence nyo. Hindi nyo tinatapos yung mga videos. Marami talagang video si ICT sa YouTube library niya. Sobrang dami talaga. Yun nga lang kasi kailangan mong tapusin yung mga karamihan nun kailangan mong tapusin. Okay, kasi yung mga sinasabi lang niya, for example, yung mga FVG, order block, surface knowledge lang yun. Okay? Hindi porket sinabi niyang order block is ganito yung itsura, gagawin niyo na siyang pattern. It doesn't work like that. Kasi, saka mo lang naman gagamitin ng order block sa specific na narrative ng price. Okay? Hindi siya pattern based. For example, eto, order block yan, di ba? Okay, order block yan. Order block rin tong tatlong to. Order block rin eto. Okay, so, hindi lang siya basta itsura. Okay, so check natin yung trade na yon. That was a... wait. Dito pala, sorry. Ito yung first trade ko kanina. Yung talong trade ko kanina. Tapos ito yung second trade ko, yung win. 365 USD. Tapos ito yung ibang losses. So, overall, today, 100 USD loss. 365 USD win. Total natin ngayong araw, 265 USD. Okay, sa gold. Tapos, share ko lang yung NQ trade, Nasdaq trade ko rin kanina dun sa isang account ko. Okay, naglong rin ako kanina dito. Ay, sorry, hindi pala long, short pala. Okay, nag-short ako ng mga bandang 10 PM. Yan. Okay, so TP natin itong low lang na to. Yan, itong low lang na to, yung TP natin. Okay, so yung trade na yon is 283 USD. Tapos zero loss, yan. Okay, so bibigyan ulit ako ng update sa mga ibang trades ko. Basta magka-oras ako. Okay, para makita nyo na gusto kong i-prove sa inyo na ICT concepts work. Okay, gagawin ko to siguro one full year para mapatunayan ko sa inyo na hindi lang kayo profitable sa paggamit ng ICT because you don't know how to use it. Ulitin ko guys, hindi nyo lang kasi alam kung paano gumamit ng mga concepts ng ICT. Okay?
Marami dyan, hindi nyo alam kung kailan magiging breakaway gap to, kung kailan magiging balance price range to, mga breakers. Okay, wag nyo siyang gawing pattern. Hindi lahat ng order block valid. Okay? So, sa mga gusto pang maka nood ng mga before and after trades ko or yung mga post trades ko, subscribe para masubaybayan nyo everyday yung mga pinopost ko. Hindi man ako nakaka-post everyday pero I'll try my best. Okay, thanks, yun lang.